Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo? Tayo po ay patuloy na magbabasa sa aklat ng Genesis at sana'y samahan niyo ako. Sa ating pong pagsisimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa kalahating sa linggong nagdaan na kami po ay inyong ginabayan at pinatnubayan. Patuloy po kami magbabasa sa inyong banal na aklat, sa aklat ng Genesis. At sana'y maunawaan po namin ito, kasama ng inyong banal na Espiritu, na magiging gabay po namin ng karunungan at katalinuhan. Patawad din po sa aming mga nagagawang kasalanan naman. Muli po kami nagpapasalamat at humihingi ng gabay sa gabing ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, ngayon po ay babasahin na po natin ang nasa aklat ng Genesis. Basahin na po natin ang nasa Genesis 14:1 hanggang 24. Nang panahong iyon, sinaharing ang Parafel ng Shinar, haring Ariok ng Elazar, haring Kedorlaomer ng Elam, at haring Tidal ng Goyim ay nakipaglaban kina haring Bera ng Sodom, haring Bizran ng Gomora, haring Sinab ng Adma, haring Simeber ng Zeboyim, at sa hari ng Bela at tinawag din na Zoar. Nagtipon ang 5 hari ito kasama ng kanilang mga sundalo roon sa lambak ng Sidim na tinatawag ngayon na dagat na patay. Ang mga haring ito ay sinakop ni Kedomer sa loob ng 12 taon. Pero nang ika-13 taon, nagrebelde sila laban sa kanya. At nang ika-14 na taon, tinalo ni Kedorlaomer at mga kakampi niyang hari ang mga Refaimeo sa Ashteroth Karnaim, ang mga Zuzita sa Ham, ang mga Emita sa kapatagan ng Kiriatam-taim, ang hirap basahin ng mga palibasa hindi tayo familiar, at ang mga Herota sa bundok ng Seir hanggang sa El Paran na malapit sa disyerto. Mula roon bumalik sila sa nakarating sa En Mishpat na tinatawag ngayong Kadesh. At sinakop nila ang mga lupain ng mga Amalekita at mga Amoreyo na nakatira sa Hazazon Tamar. Ngayon, tinipon ng mga hari ng Sodom at Gomora, Edma, Zeboyim at Bela ang mga sundalo nila sa lambak ng Sidim. At nakipaglaban sila kina haring Kedorlaomer ng Elam, haring Tidal ng Goyim, haring Amparel ng Shinar, at haring Ariok ng Elazar. 5 hari laban sa 4 na hari. Ngayon, ang lambak ng Sidim ay may maraming madilim na hukay na pinangkukunan ng aspalto, at nang tumakas ang hari ng Sodom at ng Gomora kasama ng mga tauhan nila, nahulog sila sa balon, pero ang iba nilang kasama ay tumakas sa mga bundok. Ang lahat ng ari-arian ng Sodom at Gomora, pati na ang mga pagkain nila ay kinuha ng mga kalaban nila. Nabihag din nila si Lot na pamangkin ni Abram, at kinuha ang mga ari-arian nito dahil doon siya ay nakatira sa Sodom. Pagkatapos itong makuha ng mga kalaban, umalis agad sila. Ngayon, may isang nakatakas at nagbalita kay Abram na Hebreo tungkol sa nangyari. Si Abram ay nakatira malapit sa malaking puno ng Mamre na Amoreyo. Si Mamre at ang mga kapatid niyang sila Isyur at Aner ang mga kakampi ni Abram. Nang marinig ni Abraham na binihag
ang kamag-anak nila, tinipon niya agad ang 318 niyang tauhan na talagang maaasahan at hinabol nila ang 4 na hari hanggang sa Dan. Kinagawihan, hinati ni Abraham ang mga tauhan niya at nilusob nila ang mga kalaban at natalo nila ito. Ang ibang nakatakas ay hinabol nila hanggang sa Hoba, sa hilaga ng Damascus. Binawi nila ang lahat ng ari-arian na inagaw ng mga kalaban. Binawi rin nila si Lot at ang mga ari-ari nito, pati ang mga babae at mga iba pang mga tao. Nang umuwi si Abram, matapos nilang talunin si Kedorlaomer at ang mga kasama niyang hari, sinalubong niya sa mga hari ng Sodom sa lambak ng Zave, na tinatawag din na lambak ng hari. Sinalubong din nila siya ng haring Melkisedek ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. May dala si Melkisedek na pagkain at inumin. Binasbasan niya si Abram at sinabing, naway pagpalain ka, Abram, ng kataas-taasan Diyos, lumikha sa langit at mundo. Purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa kaaway mo. Pagkatapos ibinigay ni Abram kay Melkisedek ang 10 bahagi ng lahat niyang nakuha niya sa labanan. Ngayon, sinabi ng haring kay Sodom ay kay Abram, sa iyo na lang ang lahat ng ari-arian ko na nabawi mo, pero isauli mo lang sa akin ang lahat ng tauhan ko. Pero sinabi ni Abram sa haring Sodom, isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon ng kataas-taasan ng Diyos na siyang lumikha ng langit at mundo na hindi ako kukuha ng kahit anumang ari-arian galing sa iyo, kahit sinulid o kaya'y tali ng sandalyas, para hindi mo masabing ikaw ang nagpayaman sa akin. Hindi ako tatanggap ng kahit anumang para sa sarili ko, at itinuturing ko lang ang natanggap ko ay mga kinain ng aking mga tauhan, at pabayaan mo lang sina Aner, Eskol at Mamre na sumama sa akin sa pagkakuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha mula sa Lebanon. Napakagandang istorya. Makikita nyo ang labanan ng kaharian sa kaharian, hari sa mga hari, at tauhan sa mga tauhan. Pero ang nanaig po ay ang tao ng Diyos na si Abraham. At nakita nyo ang kanyang katapatan, hindi lamang po sa Diyos, kundi sa kanyang kapwa, na hindi siya nag-uumit o nag-i-interes sa bagay na hindi sa kanya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa pakikisama sa pagbabasa natin ngayong gabi, na sama-sama nating ninanamnam ang isang napakagandang istorya. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya na aming pong nabasa. Salamat po sa isang kamanghamanghang pagkapanalo ng inyong bayan sa pakipaglaban dahil sa gabayan ninyo. Maraming salamat po, at muli kaming magtatagubilin sa inyo sa loob pa po ng kalahating sanlinggo sa gabing ito, na sana'y gabayan nawa po nyo kami hanggang sa makarating muli sa araw ng Sabat. Maraming salamat po sa inyo, at ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid, at muli ako'y bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Hanggang sa muli, pagpalain nawa tayo ng Panginoon.